Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid kapag sinabi nating ama, siya ang nagsisilbing haligi ng tahanan at lakas ng ating pamilya. Yan din po ang nais ipadama ng ating letter sender sa kanyang bagong silang na anak. Ang sabi niya, "Dear Dimples, kamusta po? Ako po si Jojo. Talaga po palang gagawin ng isang ama ang lahat para sa kanyang anak. Matagal po naming hinintay ng misis ko na mapiyayaan ng anak. Kaya gano'n na lang ang kasiyahan namin na pinagbuntis niya ang panganay namin. Ngunit ang kasiyahan namin ay napalitan ng kalungkutan. Premature ng isilang ang munting anghel namin at meron din siyang butas sa puso. Maraming hirap ang pinagdaanan ng anak namin pero alam namin na lumalaban siya. Kaya mas lalo kaming lalaban for her. Pero sa paglipas sa mga araw, pinanghihinaan ako ng loob para lumaban kay baby Angelica at sa misis ko. Ano po ba dapat gawin ko para kayanin ang pagsubok na ito? Thanks, Daddy Jojo ng Marikina City." Daddy Jojo, maraming salamat sa iyong liham at thank you for sharing po your story at ng inyong pamilya. At ngayong araw na ito para bigyan tayo ng inspirasyon sa ating umaga, kasama po natin si Papa June. Isa po siyang arkitekto at ang kanyang anak na si Vico, isang painter, digital artist at children's book illustrator. Welcome to Good Morning Kapatid, Papa June and Vico. Thank you. Salamat po sa paggising ng maaga. Yes. Kadalasan po ba, anong oras po kayo gumigising? Ano naman po, bago ko mag 7 o'clock. 7 o'clock. Ikaw, Vico? 7. 7? O, di halos sabay naman pala. Okay, simulan na natin. Vico, good morning sa'yo. Kwentuhan mo kami at magpakilala ka sa aming lahat, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nanonood. You introduce yourself first. Hi, my name is Victor Francesco Jam. I'm 33 years old. And I work in Project Inclusion Network as Communications and Administrative and Graphic Artist Assistant. I'm a visual and digital artist. Galing. So, visual and digital artist. So, Yes. pwede na guhit kamay, pagpinta ng kamay, pero pwede rin digitally, Papa June. Yes, yun po yung training po niya eh. Napakahusay naman talaga. Okay, Papa June, sa'yo naman, pag-usapan natin, ano? Ito kasi ang napaka-inspiring sa inyong kwento. Ano at kailan nyo nalaman yung condition ni Vico? At ano rin yung naging reaction niyo towards that? Okay. Si Vico po ay the younger po of yung dalawa po naming anak. Pareho Okay. pong lalaki. No? We were a young couple then. Then, of course, for greener pastures po, ako po ay nag-OFW. Ay, saan ito, Papa June? Sa Hong Kong po ako. Hong Kong, okay. No? So, I worked as a young architect there. Okay. No? And then, of course, it was very promising. And then, on my third year, without my knowledge po, actually, na-diagnose po si Vico. No? He was aged 2 years and 8 months. Na-diagnose po siya ng may autismo. So, Okay. autism spectrum disorder. Opo. No? So, sa totoo po, tinago po ng asawa ko po, si Cathy. So, si Mama Cathy, hindi muna niya kagad sinabi sa'yo. Hindi po. Sinabi niya ba ang rason kung bakit? Ano po yun? Yung rason po ay, siyempre, ayaw po niya akong madistract sa aking pong mga ginagawa. At yung isa po, yung next reason po doon ay inihanda po niya lahat ng ano po mga kailangan gawin, ano po yung sa treatment po niya, therapy, lahat po. Pati po yung paghanap po ng eskwela po para kay Vico. Yes. At that time po, hindi po to kilala, no? Yung autismo. Opo. There were hardly any yung mga eskwela po, talagang ano po siya. So, yun po yung ginawa po niya. Oo, kasi minsan ang pagtatago naman yan ay hindi dahil gusto mong hindi sabihin. Kung hindi dahil may mga prioridad tayo eh, 'di ba? Meron tayong mga pwesto sa pamilya na kung iisipin mo pag ikaw ang tatay, kadalasan ikaw ang nasa labas, ikaw ang nagtatrabaho. Ayaw na siguro panghinaan ka rin ng loob, no? Papa June, no? Okay, eto kasama natin ngayon actually sa studio si Mama Cathy. Hello, Mama Cathy. Kaway ka naman. Yan sa ating camera at gusto ko namin ipakilala syempre sa ating mga kapatid na nanonood ngayon. Okay, so si Mama Cathy and Papa June ang magulang pareho ni Vico. Okay, Papa June, binanggit mo na nag-OFW ka. At ang OFW na nga, on its own, marami na yan sakripisyo at challenges na hinaharap.
Pero ano yung mga iba pang sakripisyo at challenges na you had to take on habang lumalaki si Vico? Kasi sabi nyo nga po, at that time, hindi pa ganun kakilala ang spectrum. Ano? Hindi pa, kumbaga, wala pa masyadong available na pwedeng impormasyon or treatments or even establishments that actually can cater. Oo. Okay. Yung biggest decision po na ginawa ko po muna is actually na pinapili po ako na ituloy ko po yung trabaho ko or yung bumalik po ako Opo. from my from Hong Kong. Ang sabi po kasi ng doktor niya na hindi po mabubuo yung development po ni Vico as an individual kung hindi po kasama ang ama niya. So, kailangan buo po yung pamilya. So, that was the toughest decision, pero pinili ko po yon. Bumalik po ako. So, ano po yun? Yung sa si Vico po nung maliit po siya, as in every person with autism po, a child with autism, non-verbal po siya. Wala pong So, hindi siya nagsasalita? Hindi po nagsasalita. Up until what point yan, Papa June? Ano po yan? I think yung first word ho na napasalita ho namin siya was at age, mga age 5? Wow. 5 years old na po, first word. What was the first word, Papa June? Yung first word po niya, mama. Oh, Mama Kati. Oh, naiyak na ako. Sandali. Okay, Papa June. So, nung time na yon, nakauwi na po kayo galing po ng Hong Kong. Yes. Opo. So, immediately, naging madali ba sa'yo, Papa June, na umalis? Kabaliktaran po ng lahat, no? Kasi, siyempre po, nung bumalik po ako dito, wala pong talaga. Reality po, nung panahon po na yon, mahirap po ang trabaho. Totoo yan. So, I had to make do po ng po yung makukuha ko lang po. Sa personal ko lang po ng That's mga commission po na Yes. bibigay po sa akin. Kumbaga, Which are, not from a firm. Not from a firm. Because even po sa firm, parang takot po sila mag-hire. Especially po yung nanggagaling sa labas. That's right. No? Kasi ang may mentality po nila, ang taas mo nang sisingilin na, ang taas na hihingi na sweldo, di ba? So, I had to make do po kung ano po yung talagang At napagtagumpayan mo yan, Papa June, kasi nakita mo naman ang resulta ng iyong pag-uwi. Minsan, yung mga gesture na ganito, hindi natin naiintindihan sa umpisa. Pero once makita mo ang anak mo and how he is thriving, pag-usapan natin ang libro at ang mga painting mo, Vico. Pwede ko ba kunin ito? Sure. Ayan. Tingnan natin, Vico. Kwentuhan mo kami tungkol dito. Okay, so what is that, Vico? May kodi ko siya. Ay, it's okay. Ayan. Okay. Ayun. Okay. Chucky the Chameleon was written by Miss Stephanie Sobiri Wow! Okay. and illustrated by me. Nice. You know, Vico, I can hold it for you if you Yeah. want. Sure, This thank one, you. which one do you want me to hold? This one na Yan lang, na, para yan I na. can hold this for you. Okay. Okay. Chucky the Chameleon was written by Miss Stephanie Sobiri and illustrated by me. It is about the white chameleon whose dream was to have the rainbow colors. Wow, okay. With the help of his mom, he found his dream. It talks about inclusion and awareness on neurodiversity. So, ang galing kasi, ito yung china-champion din po ninyo. Pwede ko bang buksan ito? Bigay ko na Thank sa you. phone mo. Okay, eto, Vico. Buksan ko ha. So, si Miss Stephanie Sobiri ang nagsulat, pero tingnan mo nga naman. And ang kwento nito is a chameleon na kumbaga puting-puti siya, hinahanap niya ang kulay ng buhay. At parang naging journey ito ni Vico. The same also. Ang ganda, and I love the colors, Vico. Vico, nung in-illustrate mo to, anong mga ginamit mong medium? What medium did you use, Vico, for that? What did you use? Oil pastel. Oh, I love it! And let's talk about your paintings. Tatayo ako ha. Dito kasi, nagustuhan ko to, Vico, kasi ito, nung time na, Yan, pakilala yan, natin kasi nanggaling siya dito. Vico, can you tell me who this is? Woman of color is Chelsea Manalo. It's Chelsea Manalo. At tingnan mo naman ang resemblance, talagang kamukhang kamukha niya. Gaano katagal mo itong Yeah, it's right ipininta? there.
How long did you... How long did you paint this? Yung ano yan. I think, ano yan, no? I can answer that siguro. Yes, Papa Yung ano June. po, si Vico ho, every, he does that in ano po, like 2 to 3 hour session. Per ano po. 3 hours. For painting. And then, yung like, in this case po, ano po yan, let's say, I would say mga 4 sessions po yan. Grabe. And this one is hours? from Narita, Japan. Incredible. Correct. Ano po. Oy, okay. Alam mo, Papa June, Vico, sobrang na-enjoy kung kasama kayo. Ang dami nating pwedeng pag-usapan. Pero Yeah, see you there, no? let me just tell you how inspired I am. Dahil po sa kwento ninyo, na minsan ang akala nating maliit na sakripisyo ng magulang ay hindi natin inaakalang magbubunga ng ganitong klaseng pagyabong ng personalidad ng ating mga anak. Kaya sa lahat po ng mga magulang na nanonood ngayon, wag niyong ire-regret ang mga sakripisyong ibinibigay niyo para sa inyong mga anak dahil time will come. Makikita Yep. niyo ang importansya ng showing up for the people we love, especially for our children. Siguro ganito na lang. Bago ang messages, I would just like to ask for your advice para kay Daddy Jojo na ngayon ay pinanghihinaan ng loob kasi may pinagdadaanan po ang kanyang anak. Papa June. Ang ano po, what I can siguro po, what I can advise po yung ano, yung share ko po yung ano ko po talaga. Yes. No? Yung sa experience ko po kay Vico, no. Of course, kasi ang tinuro po sa akin ng Diyos talaga na nung napunta sa amin si Vico, no, inalagaan po namin siya, hanggang tinatawag po namin nagko-collaborate na kami sa kanya. Yes. No. Lahat po na to, lahat po ng binigay po ng Diyos sa atin, biyaya po ito. No, so it's always an opportunity and it becomes an opportunity for us actually to share it and to help, no. So ito po yung ano po, pagka-blessing po kasi dalawa po 'yan. Bibigay ko ni Lord sa atin blessing, no, or a challenge. Yes. So I will go to the challenge. Sa sagot po ko yung advice ko po, no. Yung challenge po katulad po kay Vico. Talagang tuturuan po tayo na ano po, huwag ho nating, natural po, iyakan ho natin yan. Pero, pagkatapos ho nun, isipan na ho natin. Di ba? We become creative. We do what is needed. Katulad sa medical, sa doktor, Yes. pagkonsulta sa doktor, Treatments, lahat. Treatments, no? Tapos, do something. And then, kasi lahat po ng binigay po ni Lord sa atin, hindi naman ho binigay sa atin yan na hindi ho natin kaya. Agree. Lutasan po yan, Naniniwala tuklasan ako po dyan. lahat. No? Kaya po, pagka ano po nan, pag nagawa naman po natin lahat po yan, ano po yan, magagawa ko. And ito po yung example po namin. No? And this is the, when it's there, and we parang enjoy the fruits of lahat po ng ano po natin. No? Paghihirap po natin. Di ba? And then we don't stop there. We don't stop. We don't stop there. Then we share That's right. whatever we experience, we know, all of our knowledge po. Yes. Ipinapaano po natin, share po natin. And wow, what God-given gifts. I mean, what I see here ay ang mag-ama na tunay at ang pamilya dahil nandito si Mama Cathy na tunay na nagcha-champion ng tunay na ibig sabihin ng pamilya which is always showing up para sa mga taong minamahal mo. And right now, proud na proud ako kasi 'di ba, right now si Vico po is kanina shinare niyo sa akin, etong mga shirts sa suot po natin ay Si Vico po ngayon ay he is the latest artist po for Human. yes. No? Yung po. So, si Human ho, this is the first time that they engage inclusivity Amazing. sa kanila. Okay. No? So, amazing. si Vico ho ang nakita po nila. Nakitaan ng talento at Apo. talaga namang we are so proud of you, Vico. Thank you. Vico, anything you would like to add more? Any message, any social media accounts you would like to follow, or any message for those people who are getting inspiration from you right this very moment? What do you like to say? Thank you. Hoy, alam mo, what a powerful
statement. Sometimes we forget na ang pinakasimple mga salita ay ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Ang pasasalamat. I really believe na ang puso na marunong magpasalamat ay pinupuno ng Diyos ng biyaya. Maraming salamat po. Vico, thank you for coming. And You're thank welcome. you for showing us this book. We find inspiration from you and Papa June and Mama Kathy as well. Maraming you. salamat po. Thank you very Balik much. kayo ulit ha. Balik Okay, kayo thank you. ulit. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Abangan pa po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.